Ang pagmamahal ay hindi sukatan para manatili sa maling relasyon. Minsan, kailangan nating piliin ang sarili nating kapakanan at kaligtasan kaysa ipaglaban ang taong unti-unti tayong sinisira. Magandang araw po sa inyo, Sir Jed Musica. Binabati ko po pala ang lahat ng bumubuo ng inyong YouTube channel. Sana po ay mapili ninyong i-ere ang aking liham at hangad ko po na magustuhan ito ng inyong mga walang sawang tagapakinig. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Ira, 32 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Angono, Rizal, kapiling ng aking asawa at anak. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 2 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ako noon ng ka-live-in partner na si Lester. Niligawan niya ako hanggang sa sinagot ko na nga siya at makalipas ang 1 taon ng pagiging magnobyo ay nagplano na kaming mag-live-in. Tumira kami sa bahay na siya lang mismo ang gumawa doon sa maliit na lupang minana niya mula sa kanya mga magulang bago namatay ang mga ito. Isa kasing magaling na construction worker si Lester, Sir Jed. Ang bahay kasi ng kanyang mga magulang ay ibinenta nila at pinaghati-hatian nilang magkakapatid ang perang napagbentahan noon. Ayon daw kasi sa panganay nilang kapatid ay hindi naman nila maaaring mahati-hati ang bahay at baka pag-awayan lamang nila iyon. Kaya naman, ibinenta na lamang nila ito, at least maaari nilang pagparte-partehin ang pera. Noong mga unang buwan ng pagsasama namin ay maayos naman ang lahat at hindi ako pinababayaan ni Lester. Ngunit ng mga sumunod na buwan ay doon ko nakita ang tunay niyang pagkatao, Sir Jed. Naging madalas na mainitin ang kanyang ulo at halos walang araw na hindi niya ako nabubulyawan. Kapag nasa bahay naman siya ay tila isang kasambahay ang turing niya sa akin. At kahit hindi pa nga tapos ang ginagawa ko ay may kasunod na naman ulit siyang iuutos. Ngunit iniisip ko na baka pagod lamang siya sa trabaho. Kaya ginagampanan ko na lamang ang aking tungkulin bilang ka-live-in partner niya. Lester, mahal, may lakad ka ba sa linggo? Plano ko sanang kumain tayo sa labas kahit isang beses lang. Matagal na rin kasi nang huli natin ginawa yun. Mahinahon na bati ko sa kanya habang nakaupo siya sa upuang kahoy. Ha? Bakit? Anong meron sa linggo? Nagtatakang tanong naman niya, ngunit hindi ako tiningnan. Nakalimutan mo na ba? Magdadalawang taon na tayo sa linggo. Hindi ba ayun yung petsa na sinagot kita noon? Masayang pagpapaalala ko naman sa kanya. Bumaling lamang siya sa akin ng saglit bago bumuntong hininga at tila naiirita na nagsalita. Sus, gastos lang yan. Alam mo, Ira, hindi na tayo mga bata para sa mga bagay na yan. Isa pa, baka matapos na rin yung ginagawa namin sa bahay nila Sargento. Kaya baka mawala na rin ako ng trabaho isa sa mga araw na to. Malamig na boses naman ang sagot niya bago tumayo mula sa pagkakaupo at akmang lalabas na sana ng bahay. Huwag kang mag-alala, mahal. May naipon naman akong pera mula sa paglalabada ko kina Ate Olivia. Siguro naman sapat na yon para makapag-enjoy man lang tayo. Muling sagot ko naman. Mabilis siyang nababaling sa akin nang marinig ang sinabi kong iyon. Matapos ay dahan-dahan akong nilapitan at bumulong sa aking tenga habang humihingal. Ano ka mo? May pera ka? Akin na nga muna. Hihiramin ko lang. Ibabalik ko rin bukas. Wika niya at agad na inilahad ang kamay sa aking harapan. Ha? Bakit naman? Saan mo gagamitin? Inilalaan ko nga sana yun para sa 2 years anniversary natin. May pagtangging sagot ko sa kanya. Huwag ka na magmatigas pa, Ira. O ayaw mo masaktan pa kita. Akin na lang yung pera at may importante akong pagkakagastusan. Biglang sigaw na turan niya na ikinagulat ko naman. Dahil sa takot ay wala na akong nagawa pa kundi ang kunin ang pera na itatabi ko at nanginginig ang mga kamay na ibinigay na lamang iyon sa kanya. Kaya naman, nangingiti siyang umalis ng bahay habang pasipol-sipol pa. Sir Jed Musica, naging sunod-sunod na ang paghingi ni Lester sa akin ng pera simula noon. Sa halip na siya ang magbigay sa akin ng mga kakailanganin para sa gastusin namin sa bahay, ay ako pa ang mas gumagawa ng paraan para makaraos kami sa pang-araw-araw.
Nawalan rin kasi siya ng trabaho dahil natapos na ang project nila sa bahay ng isa naming kabarangay. Isang araw, pagka-uwi ko galing sa palengke ay naabutan ko si Lester nasa loob ng kwarto namin at parang may kinakalkal sa aming aparador. Doon sa drawer kung saan ko itinatago ang mga perang naiipon ko ng paunti-unti. Kaya naman, hindi ko maiwasang sitahin siya, ngunit isang pagkakamali lamang ang ginawa ko na iyon dahil... Lester, ano ginagawa mo dyan sa aparador? Teka, alkansya ko yan ah. Anong gagawin mo dyan? Ibalik mo sa akin yan, Lester. Saway ko sa kanya at mabilis akong lumapit upang kunin sa kanya ang hawak na alkansyang lata. Huwag ka na nga makialam pa, Ira. Kailangan ko ng pera dahil may importante akong bibilhin. Huwag ka nga madamot. Mariing tanggi niya na agad na inilayo sa akin ang hawak na alkansya. Ipon ko yan eh. May pinaglalaanan ako niyan para sa emergency na pangangailangan natin. Tugon ko naman at muling sinubukang agawin sa kanya ang lagayan ko ng pera. Ngunit isang malakas na sampal lamang ang ibinigay niya sa akin. Halos magpantig ang mga tenga ko sa lakas ng hampas na iyon. Kasunod ay itunulok niya ako dahilan para agad akong mapasalampak sa sahig. Matapos iyon ay ibinatos niya sa akin pabalik ang alkansya na wala ng laman. Kamuntik pa akong tamaan yun sa muka, ngunit mabuti na lamang ay nasalag ko iyon ng aking kamay. Masakit ang balakang na iika-ika akong tumayo habang tinatawag ang pangalan niya sa hirap na boses. Ngunit tanging malakas at nakakalokong pagtawa lamang niya ang huli kong narinig bago siya tuluyang makalayo. Sir Jed, hindi ko alam kung bakit nagkaganoon si Lester. Ang laki ng ipinagbago niya at tila hindi na siya ang dating Lester na nakilala ko. Ang Lester na sweet at maalaga noong nanliligaw pa lamang siya sa akin. Ang Lester na masayahin at hindi kakain hanggat hindi ako kasabay sa lamesa. Pero aaminin ko, mahal na mahal ko siya noon, kaya naman hindi ko inisip na iwanan o umalis na lamang ng basta-basta sa piling niya. Umaasa pa rin ako na magbabago siya at babalik sa dating siya dahil batid ko na hindi naman talaga masamang tao si Lester. Lumipas pa ang ilang buwan ng pagsasama namin at nabuntis niya ako. Para sa akin naman ay normal lamang iyon dahil nagsasama kaming dalawa sa isang bubong. Iyon yung mga walang asawa na bubuntis pa, hindi ba? Ako pa kaya na mayroong kinakasama. Mas lalong naging mahirap para sa akin ang lahat ng magdalang tao ako, Sir Jed. Dahil hindi ako magawang tulungan ni Lester kahit sa mga simpleng gawaing bahay lamang. Kung minsan nga ay ako pa ang nagpupuyat para mag-ipon ng tubig sa banyo at sa lababo tuwing madaling araw. Sa ganoong oras lamang kasi nagkakaroon ng tubig sa gripo doon sa lugar namin noon. Isang gabi habang nagtutupi ako ng mga nilabahang damit ay umuwing lasing si Lester. Pasuray-suray siyang pumasok sa pintuan at kaagad ko naman siyang sinalubong para alalayan. Ngunit isang malakas na paghawi lamang ang ginawa niya sa akin at saka pasigaw akong inutusan na ipagtimpla siya ng kape. Mabilis naman ako nagtungo sa kusina upang gawin ang kanyang ipinag-utos. Pweh, bakit ganitong lasa nitong kape, Ira? Ang tabang! Galit na tanong niya kasunod ng pagbuga sa mukha ko ng laman ng kanyang bibig. At dahil nga hindi ko inasahan na magagawa niya yon, ay gulat na gulat ako at mabilis na pinunasan ang basa kong mukha gamit ang laylayan ng aking duster. Kasunod niyon ay malakas na binato niya ang hawak na tasa sa dingding at agad naman iyong nabasag. Alam mo ikaw, wala ka talagang kwenta eh. Simpleng kape nga lang, hindi mo pa magawa ng tama. Bulalas niya saka mabilis akong nalapitan at hinawakan ng mahigpit ang aking buhok. Nakiusap ako na bitawan niya iyon dahil nasasaktan ako. Ngunit isang malalakas na pagtawa at kasunod na pagsampal lamang ang ibinigay niya sa akin. Habang hawak niya ang buhok ko ay patuloy pa rin siya sa pagsampal sa magkabila kong pisngi. Tumigil lamang siya nang makitang duguan na ang aking mga labi, Sir Jed. Mas higit pa dyan ang mararanasan mo sa susunod kapag nagtanga-tangahan ka ulit, Ira. Sigaw niya matapos akong pabalyang isinalya sa sahig. Lester, alam mo buntis ako. Bakit mo ako ginaganito? Hindi ka ba nag-aalala sa pwedeng mangyari sa anak natin?
Umiiyak na turan ko naman. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo na magpabuntis ka, Ira? Kagustuhan mo yan kaya magdusa ka. At isa pa, huwag mo nga masabi-sabing anak natin yan dahil ayaw ko magkaroon ng anak sa'yo. Naiintindihan mo ba? Sigaw niya bago muli akong nilapitan at sinipa ang aking mga binti. Tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ko ng mga oras na iyon. Halos mag-4 na buwan na noon ang aking dinadala, kaya naman medyo hirap na akong tumayo, lalo pa kung sa sahig ako manggagaling. Sir Jed, ang mali ko noon ay itinambla ko pa rin ng kape si Lester kahit kakaunti na lamang ang asukal sa lagayan. Hindi na kasi ako nakabili ng bagong asukal dahil hindi na nagkasya ang budget ko. Mas inuna ko kasing bilhin ng ulam namin at ang bigas kaysa ibili ng asukal. Ako naman ay bibihira lamang rin kung magkape dahil bukod sa bawal at buntis ako ay hindi naman rin talaga ako coffee lover. Hindi lamang iyon ang mga masasakit at masasamang bagay na ginawa sa akin ni Lester. Kung minsan, kapag ginigising niya ako upang ipaghain siya ng makakain at kapag hindi ko kaagad naririnig ang pagtawag niya, ay binubuhusan niya ng tubig ang mukha ko habang natutulog. Kung minsan naman, habang naglalaba ako, ay bigla na lamang niya akong babatukan dahil wala lang daw. Trip lang daw niyang gawin yun. Naisip ko tuloy, Sir Jed, na baka nawawala na sa kanyang sariling katinuan si Lester. Hindi na rin siya naghahanap ng bagong trabaho noon at palagi na lang nasa galaan. Palagi lamang siyang wala sa bahay at hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Gabing-gabi na kasi siya kung umuwi at madalas kung hindi lasing ay mainit naman ang ulo. Dahil doon ay sa akin niya ibinabaling ang inis at galit na nakuha mula sa labas. Ngunit dahil magkakaroon na nga kami ng anak, ay tiniis ko na muna ang lahat ng mga ginagawang iyon sa akin ni Lester. Inisip ko na baka kapag nakapanganak na ako at nasilayan niya ang sanggol, ay bumalik ang dating Lester na nakilala ko. Ang Lester na mabuti at mapagmahal na tao. Sir Jed, mabuti na lamang at malakas ang pagkakakapit ng sanggol sa aking sinapupunan at tila ba sinasabi nito na kumapit rin ako. Kaya naman, hindi ito naapektuhan ng madalas na pananakit sa akin ni Lester. 1 buwan bago ang aking panganganak ay pinatigil na ako ng regular na pinaglalaban ko na si Ate Olivia. Ayon sa kanya, dapat nga raw sa buong panahon ng pagbubuntis ko ay hindi na ako nagpapakapagod ng husto. Alam rin kasi niya ang tungkol sa ka-live-in kong si Lester at makailang beses na rin niya akong pinayuhan na iwanan na ang aking kinakasama. Ngunit dahil alam ko na mahal ko si Lester noon, lalo pa nga at magkakaroon na kami ng anak, ay wala akong pinakinggan isa man sa mga payo ni Ate Olivia. At aaminin ko, Sir Jed, naging tanga talaga ako sa parting iyon ng buhay ko. Kung minsan nga ay napapayak na lamang ako ng tahimik dahil sa sitwasyon na kinalalagyan ko at sa buhay na naranasan ko kay Lester. Mabuti na lamang ay dinagdagan ng malaking halaga ang huling ibinayad sa akin ni Ate Olivia. Kaya naman, sinamantala ko na kaagad yun at namili na ako ng mga gamit ng para sa sanggol at ng mga kakailanganin para sa aking panganganak. Hindi ko na iniuwi pa ang pera dahil natatakot ako na baka makita na naman yun ni Lester at sa pilitang kunin sa akin. Isang araw nang bumili ako sa tindahan ng isa naming kapitbahay na si Violi, ay ibinalita nito sa akin na nakita raw niya si Lester na palaging kasama si Beto. Si Betong Sir Jed ay ang lalaki na kilala sa barangay namin na magnanakaw at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Alam rin ng mga tao sa amin na labas-pasok na ito sa kulungan at sa hindi malamang dahilan ay kung bakit pa ulit-ulit rin itong nakakalaya. Bigla akong kinabahan nang sabihin iyon sa akin ni Violi, ang may-ari ng tindahan na madalas kong pinagbibilhan. Kaagad kong naisip na kung iyon ang tao na palaging sinasamahan ni Lester ay hindi malabo na ginagawa na rin ito ang gawain na nakasanayan ni Betong. Doon ay bigla kong naalala
ang tila pagbagsak ng katawan ng aking ka-live-in at ang tila pagiging wala nito palagi sa sarili. Nang makauwi nga siya kinagabihan ay kaagad ko siyang tinanong upang kumpirmahin ang sinabi sa akin ni Violi. At kagaya ng inaasahan, nagalit lamang siya noon at muli akong nakatikim ng mag-asawang sampal. Sinubukan na rin niya akong sakalin at halos hindi na talaga ako makahinga ng maayos ng mga sandaling iyon. Ngunit naisip kong sipain siya sa pagitan ng kanyang mga hita, kaya naman agad niya akong nabitawan. Grabe ka na talaga, Lester. Sagad na yung kasamaan mo. Kahit alam mong buntis ako, ay sinasaktan mo pa rin ako. Kung ganyan lang rin naman at hindi ka magbabago, mas mabuti pa siguro na umalis na lang ako dito. Tila nagpupuyos sa galit na sigaw ko sa kanya. Sa narinig ay kaagad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lester. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at lumuhod sa aking harapan. Nagulat naman ako sa ginawa niyang iyon at nagtataka ko siyang tiningnan habang nagsasalita. Huwag mo akong iiwan, Ira. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Sorry na. Promise, magbabago na ako. Hindi na kita sasaktan. Hindi ko na kayo sasaktan na magiging anak natin. Huwag mo na akong iwanan, please. Pagmamakaawa niya sa akin. At dahil nga mahal ko naman talaga si Lester, ay kaagad ko siyang inalalayan para tumayo at umiiyak na niyakap ko siya habang paulit-ulit kong sinasabi na hindi ako aalis. Kako ay sinabi ko lamang iyon dala ng galit. Nang gabi rin na iyon ay kaagad kami nagkaayos ni Lester, Sir Jed. Ang buong akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang pagbabago ni Lester. Ngunit hanggang sa sumapit ang araw ng aking panganganak ay wala siya sa tabi ko. Tanging si Violi lamang ang kasama ko sa lying-in ng mismong araw na iyon. Hindi ko alam kung saan nagpunta noon si Lester dahil halos 2 araw na itong hindi umuwi sa bahay. Ni hindi nga rin niya nalaman ang paglabas ng panganay naming anak. 2 araw matapos ang aking panganganak at nakauwi na rin ako sa bahay, ay doon na rin umuwi si Lester. Pawisan ito, may kakaibang amoy ang katawan, marahil ay hindi pa rin ito nakakapaligo base sa suot nitong damit mula nang umalis ito ng bahay. Saan ka ba nang galing, Lester? Ilang araw kang nawala ah. Teka, kumain ka na ba? Nagluto na ako ng munggo. Gusto mo ipaghain kita? Ito nga pala yung baby natin. Hindi mo ba siya kakargahin? Masayang bati ko habang hinahalikan sa pisngi ang aking baby. Tigilan mo nga yung kahibangan mo, Ira. Hindi ko yan anak, okay? Anak mo lang yan at ikaw lang ang may gusto sa batang yan. Oo nga pala, ipaganda mo nga ako ng damit, maliligo ako. Galit at pasigaw na turan naman niya. Lester, huwag kang magsalita ng ganyan. Batang sanggol ang pinagsasalitaan mo at walang kamalay-malay. Kung galit ka sa akin, pes sa akin na lang. Huwag mo nang idamay ang walang muwang na sanggol na ito. Sa inis ay naisagot ko naman sa kanya. Matapos kong sabihin iyon ay kaagad kong ibinaba ang bata sa papag upang sana ay ipaghain ng makakain si Lester at para ikuha na rin siya ng damit sa aparador. Ngunit, tamang-tama lamang nakabababa ko pa lamang sa aming anak ay naramdaman ko ang mahigpit na pagsabunot sa buhok ko ni Lester. At galit na galit siyang inipit ang braso ko sa likuran ko. Kaya naman, tila napilipit iyon at kaagad kong naramdaman ang sakit. Alam mo ikaw, ang yabang mo eh. Tapang-tapangan ka kasi akala mo hindi kita kayang saktan dahil bagong panganak ka. Akala mo ba tatanggapin ko yung batang yan? Hindi, Ira. Hindi kahit kailan. Gigil na boses sa sambit niya bago dinuroan ang aking mukha. Muli ay hindi ko maiwasang maluha dahil sa ginawa niyang iyon at pabalian niya akong itinulak sa papag. Mabuti na lamang at nakailag ako sa kinaroroonan ng aming anak kaya hindi ko iyon nadaganan. Hindi pa siya nakontento sa ginawa at dumampot ng walis tingting at ipinalo sa likuran ko ang hawakan yun. Napasigaw ako sa labis na sakit at halos hindi makatayo dahil sa kanyang ginawa sa akin. Grabe na talaga yung kinakasama mo, Ira. Sagad na talaga sa buto ang kasamaan niyan.
Bakit ba kasi di mo pahiwalayan yan? Masyado ka nang kinakawawa eh. Aba, hindi na asawa ang turing niya sa'yo kundi punching bag at parausan lang. Pagbibigay opinyon ni Violi ng isang araw na bumisita ito sa akin. Hayaan mo na, Violi. Baka mainit lang talaga yung ulo niya. Hindi naman talaga siya ganyan kapag nasa good mood. Tsaka malambing naman si Lester sa totoo lang. Pagsisinungaling ko naman. Sa nakikita kong ginagawa niyang lalaki na yan sa'yo, parang ayaw ko maniwala na sa mga sinasabi mo na yan, Ira. Pero syempre, ikaw naman yan. Ikaw naman na nakakaalam ng limitasyon mo. Huwag lang sana na umabot sa punto na pati ang anak ninyo ay idamay pa niya. Muling wika ni Violi. Sa sinabing iyon ni Violi ay bigla akong kinilabutan, Sir Jed. Bigla akong naisip na, oo nga pala. Paano kung ang anak naman namin ng kasunod na maisip na saktan ni Lester? Paano kung umuwi ito isang gabi nang wala sa katinuan dulot ng ipinagbabawal na gamot at idamay ang aking anak? Napapilig na lamang ang aking ulo sa isiping iyon. Hindi naman siguro ipag-aadya ng Diyos na mangyari ang bagay na iniisip ko. Walang kamuwang-muwang ang anak ko at hindi siya dapat na madamay sa problema namin ng kanyang ama. Matapos ang usapan namin na iyon ay nagpasalamat ako kay Violi sa pagbisita sa akin, ngunit wala akong planong gawin ang mga iminukahin nito na hiwalayan ko na si Lester. Inisip ko, bakit ko gagawin iyon? Ngayon pa ba? Kung kailan may anak na kami? Kung kailan masasabi kong isa na kaming buong pamilya? Makalipas ang 2 linggo ay isang nakakagulat na balita ang nalaman ko mula sa kapitan ng aming barangay. Ayon sa kanya ay dinampot daw ng mga pulis si Lester kasama si Betong dahil nahuli ito sa akto ng paggamit ng ibinagbabawal na gamot. At mas lalo akong nawindang nang malaman na hindi raw maaaring piyansahan ang kasong kinakaharap ni Lester at ni Betong. Non-bailable daw iyon at panghabang buhay na pagkakabilanggo ang pataw na parusa. Kaya naman, tinanggap ko na lamang na lalaki at magkakaisip ang anak namin na nasa loob ng piitan ng kanyang ama. Isa pa, kung sakali mang bailable o maaaring piyansahan si Lester, ay saan naman kaya ako kukuha ng perang ipapangpiyansa sa kanya? Nang mga unang buwan ay nagagawa ko pang dalawin sa loob ng kulungan si Lester. Ngunit, dahil mas nadagdagan na ang mga responsibilidad ko at mga gastusin ay hindi ko na siya nagawang dalawin ng mga sumunod pang mga buwan. Nahiya na rin kasi akong iwanan kay Violi ang anak ko sa tuwing dadalaw ako kay Lester. Alam ko kasi na mas pabor pa kay Violi ang nangyaring iyon kay Lester na pagkakakulong sa piitan. Sir Jed, nang maikulong si Lester, pakiramdam ko ay siya namang paglaya ko mula sa matinding lason na unti-unting pumapatay sa akin. Pakiramdam ko ay bigla akong nagkaroon ng free will. Damang-dama ko ang saya at ganda ng buhay. Lalo pa nga ay kasama ko ang anak ko na si Tiny. Naging magaan din ang buhay ko at hindi na ako nagigipit sa pera nang makabalik ako sa regular na paglalabada kay Ate Olivia. Ito pa nga ang nagregalo ng kuna para sa anak ko upang pwede ko rumadala sa bahay nila sa tuwing magtatrabaho ako at nang sa ganun ay mabantayan ko pa rin ito. Lumipas ang ilan pang mga buwan ay tila nawala na ng tuluyan sa alaala ko si Lester. At isang araw ay nabalitaan ko na lamang na pumanaw na ito sa loob ng kulungan dulot ng iba't ibang uri ng sakit. Kasunod nyon ay ang pagdating ng anak ni Ate Olivia na matagal nang naninirahan sa Amerika, si Sir Armand, at plano nang mag-stay sa Pilipinas for good. Bagamat nabibilang sa may mga kayang angkan ay kapwa humble at down to earth ang mag-ina na si Ate Olivia at si Sir Armand. Matagal nang ikinuwento sa akin ni Ate Olivia na namatay ang asawa niya dahil sa colon cancer. Simula noon ay nagsikap daw sila ng kanyang anak upang palaguin ang jewelry business na naiwan sa kanila ng kanyang asawa. At ang negosyo na iyon ang minamanage ni Sir Armand sa Amerika, kaya minsan lamang ito umuwi sa Pilipinas. Isa pa ay sobrang gaan ng pakikitungo nila sa akin. Hindi ko ramdam na isa lamang akong labandera kung itrato nila,
kundi parang isang miyembro na rin ng kanilang pamilya. Kung ano kasi ang nakahain na pagkain sa lamesa para sa kanila, ay iyon din ang ipinapakain nila sa akin. Hindi na rin sila kumuha pa ng mga kasambahay dahil palagi lamang daw naman mag-isa si Ate Olivia sa bahay at kaya pa naman daw nito ang mga gawain doon. Sir Jed, mabait at malalahanin si Sir Armand sa akin, lalo na sa oras ng pagkain. Hindi sila nagpapabaya sa akin. Kapag hindi nakakapagluto si Ate Olivia, ay mabilis na nagpipresenta sa Sir Armand para umorder at magpa-deliver ng pagkain mula sa mga sikat at kilalang restaurant. Dinagdagan na rin nila ang bayad sa serbisyo ko, lalo na nang malaman ni Ate Olivia ang nangyari kay Lester. Sa madalas na pagpunta ko sa bahay nila Ate Olivia ay nalaman ko rin na wala pang asawa si Sir Armand dahil ilang taon nitong nag-focus sa kanilang negosyo sa ibang bansa. Noon ay nasa 37 years old na ang binatang anak ni Ate Olivia. At dahil sa labis na kabutihan ng kanilang mga puso, ay hindi ko naiwasang mahulog ang loob ko kay Sir Armand, Sir Jed. Nalaman at naikwento na rin daw sa kanya ng kanyang ina ang tungkol sa buhay at karanasan ko kay Lester noon. Napatunayan ni Sir Armand na may espesyal na akong nararamdaman sa kanya dahil isang araw habang naglalaba ako ay nakita niyang niyayakap ko ang isa sa mga damit niya habang papikit-pikit pa ang aking mga mata. Natatawa siya nang makita ako at doon na nga niya ako pinaamin tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Noong una ay tumanggi pa ako, ngunit nang bigla niya akong hinalikan ay wala na akong nagawa pa. Hanggang sa mauwi na nga sa pagniniig ang tagpong iyon, Sir Jed. Naging mabilis ang mga pangyayari. Naging kami nga ni Sir Armando at tanggap rin niya ang anak ko kay Lester. At nito nga lang nakaraang taon ay ikinasal kami ng buwan ng Hunyo. Kaya June bride kaming maituturing. Hindi naman tumutol pa si Ate Olivia sa relasyon naming dalawa. Dahil ayon sa kanya ay nasa hustong gulang naman na raw kami ni Sir Armand. Pinaalis na rin nila ako sa bahay na tinitirahan ko dahil pagmamay-ari daw iyon ni Lester. At ngayon daw napatay na ito ay wala nang dahilan para manatili ako sa bahay na ginawa nito. Pinatira nila ako sa bahay nila kasama ang aking anak. Kaya naman, masasabi ko na napakaswerte ko talaga dahil binigyan ako ng Diyos ng pangalawang langit. Sa ngayon, Sir Jed, ay masaya kaming nagsasama ni Armand kasama ang anak ko kay Lester. Nagstay na rin siya dito sa Pilipinas for good at si Nanay Olivia naman ang natili sa Amerika para pamahalaan ang kanilang jewelry business doon. Kasalukuyan din akong buntis ngayon sa anak ko kay Armand at batid kong masusundan pa ito sa pagdating ng mga susunod na taon. Sa karanasan kong iyon, masasabi ko na hindi man nagsimula sa tama ang lahat, ngunit naniniwala akong may Diyos. At kapag siya na ang kumilos sa buhay natin, kusang magbabago ang lahat sa ayaw man o sa gusto natin. Dito ko na po tatapusin ang liham kong ito, Sir Jed. Sana po ay nagustuhan ninyo at nagbigay ito ng inspirasyon sa lahat ng mga makakarinig. Ito po ulit ako na nagpapasalamat at lubos na gumagalang. Ira mula sa Angono, Rizal. Maraming salamat po sa pakikinig mga katalambuhay. Sana po ay naibigan ninyo ang kwento ng ating letter sender na si Ira. Sa susunod po muli ay magkarinigan tayo sa mga istoryang itatampok namin dito lamang sa Talambuhay Channel.